Ano ang dapat kainin ng mga pasyenteng may cancer? Sabi nila na ang mga pasyenteng may cancer ay hindi dapat kumain ng carbohydrates. Onda ako ay hindi kumakain ng kahit isang carbohydrate. Pero alam ang isa hindi, alam ang dalawa. Kung gayon na ano ang kinakain ng ating normal na selula upang mabuhay, ano ang pagkain gusto ng kanser madalas itanong? Ang pagkain na ito na kinakain at gaano kalaki ang naging kanser ay hindi masusukat. Pero ganito ang dapat gawin. Magandang araw sa lahat ng malusog na mga subscriber ng Gintong Kalusugan. Ako si Dr. Rodrigo Lim, isang first generation na doktor sa isang hospital para sa cancer na 16 taon nang kasama ang pasyente na may cancer. Ano ang mapakain gusto ng cancer madalas itanong? Sa madaling sabi ang mga pagkain gusto natin. Ang mabagay na labis nating gustong kainin, ang cancer din ay gustong kainin iyon. Ang pasyente sa cancer ay hindi dapat kumain ng carbohydrates. Tama iyon. Ang pagkain ng mga selulang cancer ay carbohydrates. Ang carbohydrates sa wikang Sino ay tinatawag na asukal. Bakit asukal? Dahil masarap at matamis kaya asukal ito. Ang selula ng cancer ay talagang gusto ng bagay na ganun. Ipapaliwanag ko kung bakit masama ang carbohydrates, pero gamit ang PET scan bilang halimbawa. Kapag kinuha ang PET scan, ginagamit ang radioactive glucose bilang tracer. Kapag ini-inject mo iyon sa loop ng 20 segundo ay dumadaan ito sa puso at kumakalat sa buong katawan. Ang huling pagkakahati ng carbohydrates ay glucose. May enerhiya na pumasok. Lahat ng selula ay gustong kunin iyon. Ang malakas na isa ang kukunin lahat. Ang malakas na iyon ay ang mga selula na cancer o mga selula na talamak na pamamaga. Kapag kinuha ang PET scan, kung gayon ang glucose ay pumasok, kumalat ng husto. Pero ito ay cancer, kaya kinukuha nito lahat. Ang glucose na ini-inject kamakailan ay nagsama-sama dun at may nuclear coating. May radiation na lumalabas. Iyon ang kinuha gamit ang gamma camera, iyon ang PET. Ang paborito ngang sir. Kaya maraming tao ang nagsasabi na, Doktor, hindi ako kumakain ng carbohydrates kahit isa. Pero alam ang isa, hindi alam ang dalawa. Kung gayon, ano ang kinakain ng ating normal namga? Selula upang mabuhay. Ang ating normal na selula ay kumakain din ng carbohydrates upang mabuhay. Ang selula ng cancer ay gusto ng carbohydrates at ang aking selula ay gusto rin ng carbohydrates. Kaya paano ito dapat gawin? Dapat kumain ng maraming magandang carbohydrates. Ang magandang carbohydrates ay napupunta ng marami sa ating normal na selula at ang masamang carbohydrates ay napupunta ng marami lamang sa selula ng cancer. Iyon ang tinatawag niting glycemic index na konsepto. Dahil ang carbohydrates ay asukal, kapag kumain ng carbohydrates, ang huling metabolic product ng carbohydrates ay glucose. Kapag kumain ng 100 gram glucose 100 gram, ito ay masisipsip sa dugo. Kapag kumain ng 100 gram patatas ilan ang carbohydrates, nito ang ratio na iyon ang glycemic index. Ano ang masamang carbohydrates? Masarap ito. Pero ano ang nangyayari kapag kinain ang blood sugar ay biglang tumataas? Mabilis ang absorption. Iyon ang nangyayari kapag ini-inject ang glucose sa PET scan, mabilis na 100% papasok sa dugo. Kaya lahat ay napupunta sa selula ng cancer. Ang glucose na iyon ay may glycemic index na 100. Ibig, kapag kumain pagkain na mataas ang glycemic index, mas marami, mas mabilis ang carbohydrates na nagiging glucose sa dugo, kaya lahat ay ninanakaw ng selula ng cancer. Ang selula ng cancer ay busok na busok sa pagkain at ang natitira ay kinakain na normal na selula upang mabuhay. Kaya ang cancer ay maliit o malaki at ang pasyente ay nangangayayat, kaya bakit pa kailangan ng chemotherapy? Ang chemotherapy ay ginagawa isang beses sa 3 linggo at ang epekto ng chemotherapy ay hindi tatagal ng 3 linggo. Nawawala ito sa loop ng 12 oras o 24 oras. Halimbawa, sa pagkakataong ito ang chemotherapy ay pumatay ng 1,000,000 selula ng cancer. Pero sa loop ng 20 araw, kung kumain ng maraming masamang carbohydrates,
ay lalago ito sa 10 milyon katulad iyon. Ang pasyente na may diabetes ay mahusay na nakokontrol na blood sugar. At kapag ini-inject ang insulin, ang doktor ay nagreseta upang ang fasting blood sugar ay 107 o 108. Pero ngayong umaga ng sukatin ay 180 na. Lola, ano ang kinain mo kapon gabi? Ay kumain ako ng isang puto. Kung kumain ng puto sa gabi sa umaga ay 180 ng blood sugar. Ang pagkain na hindi dapat kainin ng pasyente na may diabetes ay kaparehong kinakain ng pasyente na may cancer. Ang diet therapy na dapat sundin ng pasyente na may diabetes ay kapareho ng dapat sundin ng pasyente na may cancer dahil lahat ay napagpapasya ng asukal. Ang pagkain na ito na kinakain at gaano kalaki ang naging cancer ay hindi masusukat, pero ganito ang dapat gawin. Bago kumain, ang pasyente na may diabetes ay sumusukat ng blood sugar. Pagkatapos kumain, ay sukatin ulit at malalaman kung gaano karaming glucose ang kinain. Dapat malaman iyon, may patunay ito na tinatawag na Laron syndrome na maraming nakarinig. Isang uri ito ng dwarfism na karamihan ay nakatira sa Andes Mountains at sa buong mundo ay humigit kumulang 300,000 lamang ang bilang. Lahat ay maikli ang tangkat at may malaking tiyan na obese pero walang diabetes at walang cancer. Ang kinakain nila ay ganun. Kaya isang doktor mula sa England ay nagsabing kakaiba ito. Kaya 20 taon nang kasama sila. Napakagaling na tao. Habang kasama ang taong ito ay ginawa ang pananaliksik. Nakita na ang taong ito ay may chromosomal abnormality na nakdudulot ni kakulangan sa growth hormone. Ano ang growth hormone ito ay tinatawag na IGF-1. May dalawang malaking dahilan kung bakit hindi dapat kumain ng carbohydrates ang pasyente na may cancer. Una, kapag kumain ng masamang carbohydrates, biglang tumataas ang asukal sa dugo. Kaya ang malakas na selula ng cancer ay kinukuha lahat. Kaya lumalago ang cancer. Pangalawa, kapag kumain ng masamang carbohydrates, biglang tumataas ang blood sugar kaya nasesen ng utak. Tumaas ang blood sugar. Dapat utusan ang pancreas. Hoy, bilisan mo gumawa ka ng insulin ng mabilis. Ano ang insulin? Ang insulin ay parang delivery truck. Ito ang naglilipat ng glucose sa dugo patungo sa mga selula. Kaya inutusan ang pancreas na gumawa ng insulin ng mabilis. Ginagawa ang insulin. Pero kapag ginawa ng pancreas ang insulin at inilabas sa dugo, may IGF-1 na tinatawag na insulin-like growth factor 1. Ito ay growth hormone na katulad ng insulin. Ito ay mabilis na inilalabas sa dugo. Ano ang ginagawa nito? Ito ay nagpaparami ng selula. Anong selula? Ang selula ang cancer sa dugo. Kapag kumain ng marami ng masamang carbohydrates na mataas ang glycemic index, hindi lamang nagbibigay ng pagkain sa selula ng kanser, kundi naglalabas din ng growth hormone na nagpaparami sa selula ng kanser. Gaano kasaya ang selula ng kanser? Habang nakdaramdam sa chemotherapy, paano kakain ng masamang pagkain, paano dapat kainin? Ang carbohydrates ay pinakmumulan ng enerhiya. Dapat bigyan ng maraming enerhiya ang normal na selula. Dapat kumain ng marami. Dapat kumain ng marami ng magandang carbohydrates. Dapat may enerhiya tayo upang mapanatili ang temperatura ng katawan makalakat, tumibok, ang puso makakita at makarinig. Hindi ang kanser ang gusto ng carbohydrates, kundi ako rin ay kailangan ng carbohydrates upang mabuhay. Kaya kumain ng magandang carbohydrates. Ano iyon kapag kinain? Ang blood sugar ay dahan-dahang tumatas at dahan-dahang bumababa. Ang magandang carbohydrates na iyon ay pantay-pantay na napupunta sa lahat ng selula. Ang masamang carbohydrates ay may peak sa blood sugar. Ang mabilis na pagtaas ay napupunta muna sa selulang cancer. Ang natitirang-tira ay napupunta sa normal na selula. Ang magandang carbohydrates, iyon ay gulay. Bakit gulay ang 80%? Ng gulay ay dietary fiber. Dahil hindi tayo ruminan, hindi natin masisira ang dietary fiber upang maging glucose. Kaya nananatili ito sa tiyan at lumalabas sa dumi. Napakabuti nito lalo na sa mga obese at sa mga may constipation. May satiety kaya hindi masyadong marami ang makakain. May satiety at may calories kaya ito ang pinakamahusay na paraan upang makbawas ng timbang.
mahalaga rin ang pagkakasunod-sunod ng pagkain. Tayo ay kumakain ng kanin tapos gulay o nilagang gulay tapos ulam. Pero sa Western diet, paano kumakain muna ng salad bago ang iba? Ang pagkakasunod na iyon ay tama. Tingnan ang shabu-shabu. Dapat ilagay at tanggalin ang karne ng mabilis. Pero ang gulay ay dapat matagal na pakuluan. Kapag kumain ng gulay mahirap nguwain at mahirap matunaw sa tiyan at mahabang oras bago makarating sa bituka, pagkatapos ay kumain ng brown rice o whole grain at makakasabay ang oras ng pagdating. Kaya kapag kumain ng may glycemic index na 10 at 1, hindi ito magiging 5 kundi 3 o 2 bumababa ito. Kaya mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng pagkain. Sa madaling sabi, huwag kumain ng masama. Ang masamang bagay na gusto ngang selulangang kanser nagpapalago sa selulangang kanser at nakdudulot ng paglago ngang selulangang kanser ang mabilis na masisipsip na carbohydrates. Ano iyon? Huwag kumain ng puting kanin, harina at iba pa. Ano pa huwa? Kumain ng mga bagay na nagdudulot ng kanser. Mga processed meat, pulang karne, chemical additives, malat na pagkain at iba pa. Ano ang kakainin? Kumain ng marami ng magandang carbohydrates. Ano iyon? Gulay. Ang gulay ay mabuti upang mapababa ang blood sugar at nagbibigay din ng enerhiya mula sa carbohydrates. Pero naglalaman itong bitamina at mineral na nakpapahusay sa metabolismong selula. Nasaan iyon? Nasaan sa baka, marami, basa, manok, nasa gulay iyon. Kaya kumain ng marami ng gulay. Ang pasyente na may kanser sa suso ay dapat magsumikap upang maiwasan ang paglala. Ano ang gagawin? Isulat kung ano ang magagawa. Ano ang kinakain sa umaga bago kumain? Una, ipinagmamalaki ang gatas. Habang sinasabi na bakit hindi dapat kainin, ito madalas itanong ng mga pasyente tungkol sa toyo. May estrogen kaya hindi dapat kainin ng pasyente na may kanser sa suso? May makakaibang opinion. Ano ang kakainin hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong OECD countries? Ang breast cancer ay numero 1 sa mga cancer sa babae. Bakit ang breast cancer ang pinakamarami? Sa mga cancer sa babae, kung inisip natin ang pinakamalaking dahilan ay ang breast cancer ay ang pinakaaktibong sinusuri ng pasyente sa self-examination at kapag may counting abnormalidad ay agad nagpapatingin kaya mabilis na nadedetect. Pangalawa, sa medical na aspeto ang tanging risk factor na natukoy para sa breast cancer ay ang estrogen. Ang breast cancer ay isa sa ilang cancer na may kaugnayan sa hormone kaya. Ang miyaya cancer na may kaugnayan sa hormone ay breast cancer, ovarian cancer, prostate cancer at iba pa. Kaya ang cancer na ito ay may espesyal na katangian. Kapag inilabas ang estrogen na pumasok sa selulang gususo, ang nagstimulate ang selulang gususo ay mabilis na nagahat at mabilis din ang pagproliferate. Kaya dahil maraming cell division, maraming pagkakataon para sa mutation, kaya maraming cancer at kapag pumasok ang estrogen sa selula ng breast cancer, ito ay nagpapadami at nagpapalago. Kaya ang cancer ay lumalala. Kaya napakahalaga ang pamamahala sa estrogen. Kapag maraming inilawas na estrogen o matagal na nakalantat sa estrogen, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng breast cancer. Halimbawa, ang daming estrogen ay nakbabago ayon sa menstrual cycle. Pero ngayon ay mas maaga ang menarke ng mababae at mas huli ang menopause. Dahil tumataas ang lifespan, maraming nagkakaroon ng huli na menopause. Kaya ang haba ng exposure sa estrogen sa buong lifespan ay nagiging mas mahaba. Kaya mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng breast cancer o pagkatapos ng menopause ang mga may malubhang menopausal symptoms ay sumasailalim sa hormone replacement therapy. Pagkatapos ng menopause ang balat ay nagiging tuyo hindi. Makatulog ang mukha ay nagiging mainit at ang may joints ay sumasakit kaya kapag kumain ng female hormone ay nagiging makinis muli ang balat pero kung hindi masyadong mahirap ay hindi na ganong inirereseta ang hormone replacement therapy. Kapag nagreseta NG female hormone dapat regular
na ay check ang posibilidad NK breast cancer. May problema rin ang birth control pills, pero hindi lahat ng birth control pills ay nagpapatas ng breast cancer. Ang birth control pills na estrogen lamang ay walang kaugnayan. Pero kapag combined estrogen progestin pills, ang kinain tumatas ang posibilidad NK breast cancer. Pero kapag itinigil ang pag-inom ng birth control pills, bumababa muli ang risk. Ang nabanggit kanina ay tungkol sa estrogen mula sa ovaries. Pero ang estrogen ay hindi lamang mula sa ovaries. Ang adipose tissue sa katawan ay naglalabas din ng female hormone. Noong araw, ang adipose tissue ay itinuturing na para lamang sa insulation o cushion, isang physical na tissue lamang, pero ngayon ito ay isang endocrine organ. Kaya bakit ang pasyente na may breast cancer ay lalong tumataba? Sa ibang cancer ay nangangayayat, pero sa breast cancer ay sinasabihan na huwag tumaba. Dahil ang pagtaba ay pagtaas ng taba. Kung gayon, maraming estrogen ang nalalabas. Kaya tumataas ang posibilidad NH recurrence at pagkakaroon NH cancer. Ang diet, ang industrialized at processed na panahon ay may malaking kaugnayan sa breast cancer sa mga lalaki, ay prostate cancer sa parehong kasarian, ay colorectal cancer. Kaya malaki ang kaugnayan sa diet. Sa totoo lang kapag kumain ng karne, hindi dapat masyadong maraming taba. Dahil sa tao o hayop ang taba ay hindi lamang naglalabas ng estrogen kundi isa ring landfill. Ang bagay na hindi madaling mailis sa katawan ay naipon sa taba tulad ng heavy metals at iba pa. Kaya kapag maraming taba naipon ang heavy metals at carcinogenic substances, kaya tumataas ang posibilidad ng kanser. Bawasan ang calories. Bawasan ang animal-based foods. Ano ang kakainin ang pasyente na pumupunta sa aming ospital ay nag-aral ng mabuting diet therapy at nagsasagawa nito, isulat kung ano ang kinakain. Sa umaga bago kumain, una ipinamamalaki ang gatas. Habang sinasabi na bakit hindi, dapat kainin ito, may iba't ibang diet therapy, pero sa anumang diet therapy ay walang nagsasabi na kumain ng gatas. May dalawang malaking dahilan. Ano ang gatas? Ito ay pinapakain sa guya upang mabilis na lumaki sa maikling panahon. Kapag lumaki na ang guya, hindi na ito pinapakain. Kaya ito ay produkto mula sa gen ng baka. Kapag kinain natin ito, makakabanggaan ang gen ng tao. Hindi ba dapat kainin ng tao ang bagay ng tao? Pangalawa, gaano karaming growth hormone ang nasa loob nito? Dapat may growth hormone upang mabilis na lumaki ang guya araw-araw. Kung kinain natin ito sa edad ko, ngayon lalaki ba ang atay ko? Lalaki ba ang utak ko? Lalaki ba ang suso nga babay ang normal? Na selula ay hindi lalaki. Ano ang lalaki ang selula ang kanser? Ang lalaki araw-araw pagkatapos kainin iyon. Kaya nung bata ako at walang ibang kinakain, ang gatas upang matugunan ang lahat ng nutrients at calories. Pero ngayon ay napakarami ng magagandang pagkain. Bakit kakainin pa iyon? Kaya ang gatas ay hindi inire-rekomenda. At dahil dito ang dairy products mula sa gatas ay hindi rin maganda para sa kalusugan. Tulad ng queso butter at iba pa, hindi ito inire-rekomenda. Madalas itanong ng pasyente tungkol sa toyo. At tungkol sa toyo ay may makakaibang opinion. May estrogen sa toyo kaya hindi dapat masyadong kainin ng pasyente na may breast cancer. Marami ang nagsasabi nito pero ang estrogen sa toyo ay magandang estrogen. Kaya kapaang magandang estrogen na ito ay nakakabit sa estrogen receptor sa selula ng suso walang puwang para sa masamang estrogen na nagdudulot ng cancer at nagpapalago ng cancer. Kaya ito ay preventive. Ang magandang estrogen mula sa toyo ay aktibong inire-rekomenda sa lahat ng pasyente na may cancer, lalo na sa breast cancer. Ang soy milk ay talagang maganda pero may disadvantage. Nakagawa na ba kayo ng soy milk sa bahay ang nga pasyente na pumupunta sa aming ospital bago ko tanungin ang ginagamit sa diet ay soy milk o soy liquid? Kapag tinanong ko kung saan binili ang soy milk, marami ang nagsasabi na huwag bilhin gawin sa bahay. Kapag ginawa ang soy milk sa bahay, ang toyo ay may amoy na mabaho. Ang soy milk ay mabaho at hindi masarap. Pero ang soy milk
na binibili sa tindahan ay ano, napakaganda ng texture. Matamis at masarap. Kaya ang matamis at masarap na soy milk ay dahil sa mga additives, kaya hindi dapat kainin. Ngayon ay may machine para sa soy milk, makakagawa ng soy liquid at soy milk, kaya ang paggawa ni soy milk sa bahay ay magandang pinagmumulan nege plant-based protein at magandang pinagmumulan nege magandang estrogen lalo na sa mga pasyente na may breast cancer. Aktibo kong inirekomenda ang tofu. Dapat kainin ang tofu. Sa diet, walang tofu. Ang tofu ay laging kasama ang soy liquid ay 80% at ang soy milk ay 60%. Ang animal-based protein ay dapat bawasan. Kung gayon saan kukuha ang protein, ang karamihan ay mula sa toyo. Pero kapag direktang kinain ang toyo, may allergen sa balat ng toyo. Kaya may nagsasabi na ako ay walang allergy sa toyo. May allergy na nanggagaling sa labas, pero may allergy na nanggagaling sa loop ng bituka. Kumain pro ang labas ay mayos pro ang tiyan, esophagus, small intestine at large intestine ay namamaga at may allergy. Kung gayon, ano ang mangyayari? Ang mahirap na ginawang pagkain ay hindi masisipsip. Kaya mas mabuti ang processed soy products kaysa direktang kainin ng toyo. Noong araw, ang mga ina ay nakbabat ng toyo sa tubig ng matagal bago lutuin. Kapag direktang kakainin ang toyo, dapat ibabat sa tubig ng 24 oras, alisin ang toxins, at pagkatapos ay ibabad pa ng 12 oras sa basa na tela at ay verify muli bago kainin. O kaya ay ferment o ay process ang toyo upang gawing tofu o soy liquid o soy milk. Dapat kainin ng marami. Dahil kahit may protein sa brown rice, dapat masipsip na marami ang protein mula sa toyo. Sa 2 beses sa isang araw para sa mataong talagang mahigpit sa diet, sa tutulang ang langis ay mahigpit na nililimitahan. Sa plant-based oils, ang flaxseed oil ay napakabuti at ang sesame oil sa Pilipinas ay napakabuti. Ang sesame oil ay talagang magandang langis. Pero hindi dapat i-roast at i-burn ang sesame oil sa tradisyonal na paraan kundi cold press sesame oil. Kaya ngayon sa internet o sa mga tindahan ng pagkain ay maraming cold press sesame oil na ibinebenta. Lahat ng langis kapag binuksan ang takip at nilantat sa oxygen ay na-oxidize. Kaya ngayon ay maraming ibinebenta na single use para maiwasan iyon. Kaya kumain lamang ng plant-based oils. Ang mga pagkain nagdudulot ng breast cancer. Sa mga iyon, ang breast cancer ay hindi dapat kainin ng high-fat, high-calorie foods. Dahil kapag kumain ng high-fat, high-calorie foods at hindi nag-ehersisyo tumaba, nadagdagan ang taba. Kung gayon, ang estrogen ay lumalabas mula sa taba. Ang estrogen ay nag-stimulate sa natitirang selulang kanser. Kaya, nagre-rechur ito. Kaya bawasan ang high-fat, high-calorie foods at gawin ang regular na ehersisyo. Kaya kontrolin ang timbang. Kapag bawasan ang high-fat, high-calorie, animal-based foods, ano ang gagawin? Dapat maging plant-based at healthy diet. Kumain ng dark green vegetables. Naglalaman ito ng iba't ibang vitamina, mineral, phytochemical at antioxidants. Natural na bagay yun. Kumain din ng brown rice. Ang brown rice ay naglalaman ng plant-based protein at iba sa white rice dahil pinapababa nito ang blood sugar. Lalo na sa breast cancer, maaring idagdag ang toyo. Ay process o direktang kainin ng marami ang toyo. Ang pasyente ay pumupunta at nagsasabi, may sipon ako, bigyan ninyo ako ng vitamin C injection. May high blood pressure ako, pwede ba ang vitamin C injection, napakapagod? Bigyan ninyo ako ng vitamin C. Kahit ako ay pasyente na may cancer, bigyan ninyo ako ng vitamin C habang nakchemo. Kung mag-inject ng vitamin C, gagaling ba ang cancer? Talagang nakakainis ako. Ako ay naging chairman ng 3 vitamin C cancer research conferences, pero ngayon ay dapat sabihin ang katotohanan ng objektibo. Ako ay naging chairman ng 3 vitamin C cancer research conferences at noong 2010 sa Amerika. Ay may Riordan Clinic na nagtratrato ng cancer gamit ang vitamin C. Isang Korean doctor na nag-aral doon ay gustong ipakalat ito sa Pilipinas. Kaya 7 doktor ang nagsimula ng
Vitamin C Cancer Research Society na nagtratrato ng cancer gamit ang vitamin C. Ito ang simula ng vitamin C treatment para sa cancer sa Pilipinas. Ako at ang iba pang miyembro ng aming ospital ay nagtrabaho ng gusto upang ipaalam ang bisa ng vitamin C. May kontrobersiya tungkol sa vitamin C sa loob ng ilang panahon. Kapag nabanggit ang vitamin C, nakakagulo ang profesor sa universidad. Marami akong nakipadebate sa broadcast. Sinasabi nila na mamamatay kapag na vitamin C. Pero ngayon maraming conventional doctor sa maraming universidad ang kumikilala sa bisang ng vitamin C. Ngayon ay walang ospital sa buong bansa na walang vitamin C injection. Pero ngayon ay may side effect. Ano iyon ngayon ang vitamin C ay parang panacea. Maraming ayaw gumawa ng iba pang chemotherapy o radiation at gusto lamang ng vitamin C. May mga nag-advertise nito. Lalo na sa pananaw ng pasyente na may cancer, ang paniniwala na ang vitamin C lamang ay makakadaig sa cancer ay mali. Ngayon ay dapat sabihin ang katotohanan ng objektibo. Nung araw kong hindi kumain ng hindi bababa sa 30 hanggang 50 mg vitamin C, sa isang araw makakaroon ng scurvy. Ang vitamin C ay iyon. Noong panahon ng Great Voyages, kapag walang gulay sa barko, ang marino ay nagdurugo. Nalaman na dahil walang supply ng vitamin C mula sa gulay. Pero sa Pilipinas ngayon, may scurvy pa ba ang paggamit ng vitamin C para maiwasan ang scurvy ay hindi na kailangan? Kung gayon paano gamitin ang vitamin C marami, itong papel, pinatataas nito ang immunity. Isa ito sa basic para mapataas ang immunity at sa lahat ng selula ay may metabolismo. May mga cofactor sa metabolismo. May lubricants. Ang vitamin C ay parang gamot sa lahat ng sakit sa botika. Kasali ito sa lahat. Kaya kailangan ang vitamin C upang mapausay ang function ng lahat ng selula. Kailangan din sa immunity. Kailangan sa detoxification. Kailangan sa kalusugan ng bituka. Kailangan sa pagilom ng sugat. Ang vitamin C ay epektibo sa sipon, sa pagbawi sa pagod, sa kagandahan ng balat at sa pagbaba ng timbang. Siyempre, nakakatulong din sa kanser, pero hindi basta-basta kumain ng marami. Hindi basta-basta magpa-inject ng 10 vials ng vitamin C sa ospital. Mapangganib iyon. Tingnan natin sa pananaw ng pasyente na may kanser. Bakit ko ginagamit ang vitamin C? Para atakihin ang selula ang cancer, para mapataas ang immunity, para i-detox ang chemotherapy. Dapat gamitin ayon sa layunin. Ang vitamin C ay kailangang tumukma sa layunin. Ang vitamin C ay double-edged sword ayon sa dosage. Sa low dose ay may antioxidant effect at nagpapataas ng immunity. Sa very high dose ay kabaliktaran, nagdudulot ito ng reactive oxygen species upang patayin ang selula. Kung may sipon at kailangan mapataas ang immunity, o masyadong pagod at maraming reactive oxygen species, sa ganitong pagkakataon, gumamit ng low dose ng vitamin C. Kung ang layunin ay mapataas ang immunity o antioxidant function para sa cancer, gumamit ng low dose. Pero hindi wala akong chemotherapy. Kailangan atakihin ang selula upang patayin ito na parang chemotherapy. Sa ganitong pagkakaon, gumamit ng high dose. Ang madalas itanong ng mga pasyente habang nagpapagamot sa vitamin C ay ang dosage ng vitamin C. Noong una namin ginawa ang vitamin C cancer research, ano ang sinabi namin tungkol sa dosage? Dapat kainin hanggang sa punto N diarrhea. Ano ang ibig sabihin niyon? May ilang side effect ang vitamin C. Ang unang side effect ay hindi sa injection kundi sa oral vitamin C. Kapag kumain ng marami ng oral vitamin C, nagkakaroon ng diarrhea. May ilang nakakaroon ng diarrhea sa 1,000 mg lamang at may ilang hindi nakakaroon kahit 5,000 mg. Kaya tinuruan namin na kainin hanggang sa punto bago makaroon ng diarrhea. Paano kainin ng 6 na beses sa isang araw? Hindi bababa sa 4 hanggang 6 na beses. Kainin ng marami. Ginawa namin iyon. Pero ang lahat ng agam ay ganun. Ang katotohanan 10 taon na ang nakalipas ay hindi na katotohanan ngayon. Hindi iyon agam. 10 taon na ang nakalipas ay ganun, pero habang nag-aaral, panalaman na mali pala. Medyo mali.
Kaya dapat patuloy na lumabas ang bagong mapapel upang umulat ang agam. Pero mula noong 2000 maraming paper ang lumabas tungkol sa kung gaano karaming oral vitamin C ang kakainin maraming papel ang sumasang-ayon na ang pagkain ng higit 2,004 gram o 2,400 miligram isang araw ay hangal kahit gaano karami ang kainin ng katawan 2,400 miligram lamang ang masisipsip sa dugo at ang natitira ay ilalabas. Isa pa kahit kainin ang 2,400 miligram ng 4 na beses sa isang araw hindi, ito nagiging katulad ng injection effect sa dugo. Hindi ganun. Ang vitamin C ay 1,000 miligram 2 beses sa umaga. Kaya sa isang araw na humigit kumulang 2,000 miligram ay nakakatulong sa lahat ng tao, sa maluso na tao sa hindi, maluso na tao sa obese, sa may high blood pressure, sa gustong maging bata sa pasyente, na may cancer lahat ay nakikinabang bilang basic base. Pero ang pagkain ng marami ay hindi nagpapataas ng blood vitamin C level ng doble ang epekto. Mali iyon. Kahit gaano karami ang kainin ang katawan ay hindi sumisipsip ng higit sa 2,000 mg vitamin C. Ano ang natitira itinatapon agad. Tungkol sa dosage may kawili-wiling pag-aral. Sa sikat na cancer center sa Houston na MD Anderson, ginawa ang clinical trial. Iniisip nila na kung kumain ng 1,000 mg vitamin C ay mamamatay ang tao. Kaya ginawa ang clinical trial. Ano ang layunin ng clinical trial? Tingnan ang toxicity. Mamamatay ba o hindi kapag kumain ng 1,000 mg ngayon ay nakakatawa na iyon sa butika ay may 1,000 mg vitamin C. Ano ang resulta? Walang epekto. Garbage in, garbage out. Mali ang input kaya mali ang resulta ng papel. Para sa epekto sa cancer, ginamit ang 1,000 mg na oral hindi injection. Kaya natural na walang epekto. Mali ang premise. Sa lahat ng pagkain at gamot at vitamin C, kapag kumain ng 1,000 mg sa bibig, ilan ang napupunta sa dugo? 20 hanggang 25% lamang. Kahit 1,000 mg ang kainin, ang blood level ay 200 hanggang 250 mg lamang. Ano ang ginagawa ng antas na iyon? Ito ay nag-antioxidant upang patayin ang reactive oxygen species o nagpapatas ng immunity o nagpapalakas ng kalusugan. May pasyente na may cancer na gumagamit ng vitamin C bilang anti-cancer. Ang vitamin C ay dapat intravenous injection. Pagkatapos ng operasyon at chemotherapy upang maiwasan ang recurrence, ang high-dose vitamin C ay may medical evidence. Ang chemotherapy ay conventional medicine at ang vitamin C ay complementary alternative medicine. Ang complementary alternative medicine ay klasifikasyon ng US National Institutes of Health. Ito ay tinatawag na pero ang hindi, magpa-operasyon at hindi, magpa-chemotherapy at gagamit lamang nege vitamin J ay hindi tama. Ang mekanismo ng chemotherapy at vitamin C sa pag-atake sa selula ng kanser ay pareho. Ano iyon? Gumagawa ng reactive oxygen species upang pahirapan at patay ng selula. Pero ang intensity ay iba. Ang chemotherapy o radiation therapy ay gumagawa ng napakaraming reactive oxygen species upang agad na sirain ang selula ng cancer SA antas ang concentration. Pero ang vitamin C ay hindi ganun ang antas. Hindi nito agad na inaatake at sinisira ang selula ng cancer, pero pumapasok ito sa selula ng cancer at pinipigilan ang production ng enerhiya sa metabolismo ng selula upang hindi ito maging malusok. Kung ilagay sa parehong antas ang chemotherapy at vitamin C sa pagtratrato ang cancer may katulad na mekanismo, pero ang concentration at intensity ng epekto ay napakalaking pagkakaiba. Kung gayon patuloy ba ang chemotherapy o vitamin C ang chemotherapy ay gumagawa ng napakaraming reactive oxygen species upang agad na sirain ang selula. Pero ano ang disadvantage? Inaatake din nito ang normal na selula. Kaya hindi ito maaring gawin araw-araw o magpakailanman. Samantala, ang vitamin C ay gumagawa ng hydrogen peroxide at reactive oxygen species upang atakin ang selula ng cancer, pero ang intensity ng pag-atake ay mas mahina kaysa sa chemotherapy. Ano ang mas malakas sa pagpatay? Ang cancer, ang chemotherapy o vitamin C? Ang chemotherapy ay mas malakas. Ang chemotherapy ay parang missile, nagpapaputok ng missile. Pero ang vitamin C ay parang air gun.
Pero ano ang problema kapag pumasok ang reactive oxygen species mula sa vitamin C sa normal na selula, ito ay nagiging water sa pamamagitan ng hydrolysis. Kaya walang epekto sa normal na selula. Kaya ito ay parang targeted therapy na umaatake lamang sa selula ng kanser. May ganitong magandang punto. Kaya maaring gawin araw-araw. Maaring gawin magpakailanman. Pero ano ang disadvantage? SA intensity, hindi nito kailanman malalampasan ang chemotherapy. Kung gayon, ano ang dapat gawin sa pananaw ay pasyente bilang consumer ay medical na serbisyo kunin ang magandang punto eng bawat isa gawin ang chemotherapy at vitamin C at paksamahin ng mayos. Ayoko ng hospital treatment lamang, ito ay hindi matalinong desisyon. Ano ang sinasabi? Kung mag-chemo ay mawawala ang immunity, kaya vitamin C lamang ang gagawin ko, ito ay kahangalan. Maraming pumupunta sa ospital kapag hindi na may babalik ang sitwasyon. Kapag may malinaw na epekto ang chemotherapy, hindi na kailangan. Kapag wala ng chemotherapy o may resistance na ang chemotherapy, maaring subukan. At ang mabatang profesor sa universidad ay sumusubo din ng vitamin C treatment, pero sa universidad ay hindi posible sa sistemang institusyonal. Dapat mayos na may takda ang layunin. Bakit ako magpa-inject o kumain ng vitamin C? Ang pagkain ng isang bot ng vitamin C sa isang araw o pag-inject ng vitamin C bilang kapalit ng chemotherapy ay mali ang layunin. Habang nag-chemo, gamitin ng vitamin C para sa detoxification ng chemotherapy at kapag wala ng chemotherapy, sa ospitalo may resistance at walang ibang gamot, gamitin ng vitamin C upang pigilin ang selula ng kanser. Sa ganitong pagkakataon, ang paraan na paggamot dosage at iba pa ay dapat mag-iba, napakarami pang masasabi tungkol sa vitamin C. Bakit ako nagpatakbo ngang samahan kayo sa hinaharap makakaroon tayo ngang oras upang talakayin ng detalyado ang vitamin C isa-isa. Isa sa mga pinakamadlas na away, ang pasyente at tagapag-alaga ay ang pagkain. Ang anak na lalaki o babae o manugang ay nagluluto ng nutritious food. Pero ang pasyente ay hindi makakain dahil nahihiya sa anak kinakain, pero sinusuka. Ang pasyente na hindi nag-chemo at ang nag-chemo ay magaibang prescription. Hindi basta-basta nagbibigay ng nutritious food kundi dapat ay diet therapy. Ang karanasan ko sa loop na 20 taon ay nagbibigay sa akin ng kumpiyansa na sabihin ito. Kapag nalaman ng pasyente na may cancer, siya medyo matagal bago tanggapin. Pagkatapos tanggapin, ang unang bagay na gagawin ay baguhin ang diet. Ang diet therapy para sa hindi nag-chemo at nag-chemo ay magkaiba ang prescription. Kahit nag-chemo, maraming walang espesyal na problema. Ang ganitong pasyente at ang pasyente na kailangang magpahinga ng 4 o 5 araw pagkatapos ng chemo ay natural na magkaiba ang diet therapy. Halimbawa, kapag nag-chemo, hindi makakain ng 1 linggo. Ano ang prioridad ng diet therapy para sa kanila? Ang supplementation ng calories at nutrient. Kaya sa ganitong pagkakataon, dapat alisin ang restriction sa pagkain. Kung sa ganitong pagkakataon ay kumain lamang ng detox soup at salad, malaking problema iyon. Dapat bigyan ng animal-based foods. Bakit habang ginagawa ko ang diet therapy para sa nga pasyente na may cancer, regular kong tinitingnan ang blood test at ang pinakamahalaga sa akin ay ang cholesterol level. Ang 90% ng cholesterol ay synthesized sa atay, pero sa malusog na tao masyadong maraming kinakain kaya may hyperlipidemia at iniisip na masama ang cholesterol. Pero sa pasyente na may cancer, ganap na kailangan ang cholesterol, dapat may cholesterol upang makagawa ng bila upang matunaw ang pagkain at upang makagawa ng steroid hormones upang mapanatili ang lakas sa panahon ng krisis. Kaya ang pasyente na masyadong mababa ang cholesterol ay halos malubang kaso na. Pasyente na nasa advanced stage at na-chemo ng 1 taon o 2 taon ay hindi lamang bumababa ang cholesterol kundi pati ang protein at albumin. Ang liver function ay bumababa sa 6-7 at ang ganitong pasyente, ang pangunahing elemento ni diet therapy ay hindi ang pag-atake sa cancer kundi ang pagpapanatili ng normal na selula. Pero may mga tagapayo na nag-utos na mag-vegan lamang sa ganitong pasyente, malaking problema iyon. Ang pinakamahusay ay ang plant-based protein ay sapat na upang masipsip ang lahat ng nutrients.
kabilang ang protein mula sa animal-based protein. Upang gawin iyon, dapat kainin ng hindi bababa sa 7 hanggang 9 kilogram sa isang araw. Pero maraming pasyente na may cancer na hindi makakaya niyon. Kung hindi makakain dahil sa chemotherapy o hindi makatunaw dahil sa operasyon, dapat ay modify ang diet. Kung patuloy, nautusan ang ganitong pasyente na vegan lamang sa halip ay makakaroon ng nutrient deficiency na napapababa ng immunity at nakdudulot ng masamang resulta. Kaya sa ganitong pasyente, sinasabi ko na ayon sa sitwasyon ng pasyente at resulta ng blood test ay adjust ang diet. Kahit gaano ako magsumikap kung ang gulay ay 1 kilogram lamang ang makakain. Sa ganitong pagkakataon, dapat dagdagan ang animal-based protein. Dahil ang animal-based protein ay mas hirap sa panlasa at mas mahusay ang digestion at absorption kaysa sa plant-based protein. At ang animal-based protein ay complete protein kaya naglaman itong lahat ng essential amino acids na hindi magagawa ng katawan kaya dapat kainin. Pero kumari, alisin ang pulang karne at kumain ng fresh fish o shellfish o manok o itik. Kaya sa akin ang isda ay steamed o boiled at doon ay ibinabalot ang brown rice o mas maganda pa ang chicken soup o samgyetang na may brown rice porridge at gulay. Kung ganito ang kainin ng 2 beses ang pasyente ay mabilis na gumagaling. Pero kahit sa ganitong sitwasyon, kung magsisipilit ng vegan diet dahil sa diet therapy, malaking problema iyon. May pasyente na sa buong araw ay 5 kutsara lamang ng kape ang kinakain. Ang ganitong pasyente ay nagnanais kumain ng karne. Dapat kainin. Pero ang tagapag-alaga sa tabi ay nagsasabi na paano kung kainin. Ito iniisip ko na mali iyon. Hindi. Dapat pilitin. Ang lahat na kainin lamang ang ganito o iyon. Ang diet therapy ay parang selective eating. Dahil selective eating, dapat pagpasiyahan kung ganap na alisin o papayagan ang animal-based foods tulad ng isda o itlog o manok. Dapat regular na i-check kung ang selective eating na ito ay nagdudulot ng pagkasira ng katawan o side effect o gumagaling. Ayon sa resulta ng blood test, dapat i-adjust. Minsan may pumupunta sa emergency room. Ang pinakamarami ay mataas na potassium na nagdudulot ng hyperkalemia at burden sa puso. Ang diet therapy ay hindi gamot. Kaya ang pagkain ng magandang pagkain ng 1 beses o 2 beses ay hindi nagpapagaling ng sakit. At ang pagkain ng masamang pagkain ng 1 beses o 2 beses ay hindi nagdudulot ng sakit. Kaya upang maging diet therapy, dapat sapat ang dami at dapat sapat ang tagal. Ang pagkain ng pasyente na may cancer ay nakakaalala kung maaring kainin sa bibig gaano kaganda. Pero sa mga pasyente na may cancer na patuloy na nakdurusa sa paggamot hindi makakain ng marami, isa sa mga pinakamadlas na away ng pasyente at tagapag-alaga ay ang pagkain. Ang anak na lalaki o babay o manugang ay nagluluto ang nutritious food. Sinasabi na subukan ito at naghahanda. Kapag naghanda, isang malaking kaldero ang luto. Pero ang pasyente ay hindi makakain. Walang gana at kapag kinain ay sumasakit ang tiyan at 1 o 2 kutsara lamang ang makakain. Kaya lahat ay itinatapon. Pagkatapos ng 1 o 2 beses away na sa anak. Kaya ang matanda ay nahihiya sa anak kaya kinakain pero sinusuka. Kapag nag-gemo ang chemotherapy ay umatake sa mga selula na mabilis na naghahati tulad ng selula ng kanser. Isa sa mga selula na mabilis na naghahati tulad ng selula ng kanser ay ang gastrointestinal mucosa. Nagkakaroon ng mouth ulcer o nausea o pagsusuka o diarrhea o constipation. Isipin ninyo, kung may diarrhea at pagsusuka, may gana ba isa pa ang iba't ibang cytokines at substances mula sa tumor ay nagpipigil sa gut motility. O kung may intestinal obstruction, masakit kapag kumain. O kung may asites, pinipindot ang tiyan kaya hindi makakain ng marami. Pero kusang nawawala ang gana, nawawala ang pagnanais na kumain, kung titignan ng hayop ay nabubuhay upang kumain. Pero kapag ang alagang aso sa bahay ay nakasakit kahit ibigay ang paboritong ham o canned beef, hindi kakainin, hindi kumakain at ang healing ability sa katawan ay maximize.
Pagkatapos ng isang araw o 2 araw na pagbawi, nagsisimulang kumain ng aso. Kaya ang ating katawan ay tila ginagawang fasting kapag mahirap ang sitwasyon. Huwag kayong maaway tungkol sa pagkain. Ang pasyente ay hindi makakain. Kapag kinain ay mas masakit at sa ilang pagkakataon ay nakdurugo. Sa ganitong pagkakataon, dapat make fasting muna. Kahit kaunti ang kainin ay hindi masisipsip ng mabuti bilang nutrients. Kaya sa ganitong pagkakataon, make fasting at hindi sa bibig kundi sa ugat. Sa ugat ay dapat ibigay ang carbohydrates, protein, fat, vitamina, mineral. Upang mabawi ang nasirang gastrointestinal tract, dapat magbigay ng fluids. Kung gayon, mabilis na mabubawi ang nasirang gastrointestinal tract. Kung gayon, mabilis na mabubawi ang mukosa ng gastrointestinal tract na nasira ng chemotherapy at mabilis na makakain muli ang pasyente. Ang pagkain sa bibig ay nahahati sa digestive tract at masisipsip sa dugo at pupunta sa selula, ngunit napakaraming hadlang sa pasyenteng ito. Madali nating ginagawa. Kaya sa ganitong pagkakataon sa bibig ay kainin lamang ang masarap at mabuti sa katawan hanggang sa makakaya at ang kulang ay hanggang sa mabawi. Ang gana at normal na gumana ang digestive tract ay dapat sa ugat. Pero hanggang ngayon maraming nagsasabi na ano ang sinasabi mo? Dapat kumain ang tao upang mabuhay, kumain upang magkaroon ng lakas kung gayon ay magagamot ang cancer at magagawa ang chemotherapy. Kaya dapat magbago. Hanggang ngayon, maraming pasyente at tagapag-alaga ang iniisip na ang paggamot ay ang paggamot lamang sa cancer. Lahat ay matitiis. Ipagamot lamang ang cancer. Pero dapat isipin ito, kung hindi magang na-detect at hindi perfect ang operasyon, ang cancer ay maring mangailangan na matagal na paggamot. Kung may recurrence o metastasis, maaring kasamang mabuhay magpakailanman tulad ng high blood pressure o diabetes. Kung gayon sa ospital ang chemotherapy ay 1 beses o 2 beses sa 1 buwan lamang, ano ang mangyayari sa natitirang oras? Ang chemotherapy ay 3 linggo. Ang chemotherapy ay hindi nakpapatay ng selulang cancer ng 3 linggo. Ang chemotherapy ay hindi gumagana ng higit sa 12 oras. Kung gumana ng higit sa 12 oras, hindi kakayanin ng katawan. Sa loob ng 20 araw, dapat labanan ang cancer ng mag-isa pero walang interest dito. Sa ospital ang sabi ay mag-chemo lamang, kaya marami ang iniisip na sapat na iyon. Sa pasyente na may recurrence o metastasis kung matagal na nakdurusa, ang symptomatic treatment ay pinakamahalaga. Ang una rito ay pain control. Mamatiisin mo, tatitiisin ang sakit. Kung kumain ng painkiller ay lalala ang katawan. Maraming pasyente na nahihirapan, pero hindi kumakain ng painkiller dahil sinasabing lalala ang katawan. Kung gayon, araw-araw na lumalala ang pasyente. Nakikita sa mata. Pangalawa ay ang pagkain. Ang chemotherapy ay chemotherapy, dapat mabuhay ako. Dapat mabuhay ang normal na selula. Kung gayon ay may lakas na lumaban, ngayon sa ospital ay may 2 uring chemotherapy. Direct chemotherapy at indirect chemotherapy. Ang tradisyonal na cytotoxic chemotherapy ay direktang umaatake sa selulangang kanser. Siyempre, hindi nito 100% na inaatake ang selulangang kanser. Karaniwan ay 10% lamang ang inaatake, pero kahit ganun ay nakakagulo ang normal na selula. Kaya hindi makakain, masakit, sumasakit ang kamay at paa, nahuhulog ang buhok. Pero ngayon ay may indirect chemotherapy. Ano iyon? Ang immune checkpoint inhibitors. Tulad ng Keytruda o Opdivo. Ano ang ginagawa nito? Inaatake. Nito ang immune cell na umaatake sa selula ng cancer. Pinapa-activate nito ang immune cell sa katawan upang atakihin ang cancer. Kung gayon ang pagkain ng mabuti ay indirect chemotherapy. Kung kumain ng mabuti, tumataas ang immunity. Na-detox ang chemotherapy, tumataas ang antioxidant components. Dapat kainin iyon pero hindi makakain. Kung gayon, dapat inject. Dapat inject ang amino acids na nagbibigay ng energia lipids na nagpapabilis sa metabolismo ng cellular detoxification, antioxidants na vitamina, mineral at antioxidants. Bakit hindi iniisip iyon? Bakit iniisip na dapat makemo lamang tiisin ang sakit, tiisin ang hindi?
pakain at makemo lamang siyempre, may exception ang magang na-detect. Sa aking 20 taon na karanasan, ang pasyente na nakchemo lamang ay hindi kasing ganda ng mga nakchemo at nak-diet therapy ng mayos. Ayon sa sitwasyon, nakpa-inject sa ugat para sa hindi makakain sa bibig at nagpapalakas. Talagang kailangang makaroon ng hiwalay na estatistika. Ang resulta ay ganap na naiba. Sa aking 20 taon na karanasan, may kumpiyansa akong sabihin ito. Kung sapat ang makakain at normal ang lakas, inirereseta ko ang gulay sa paraang steam araw-araw. Ito ay omnivore na kumakain ng ganito karaming animal-based foods at ganito karaming plant-based foods. Pero kung may layunin na huwag kainin ito, dapat kainin ang plant-based foods, pero hindi lamang gulay ang nandito. May beans, prutas at iba pa. Sa diet therapy, ang mga tao ay inisip lamang ang ingredients. Ano ang mabuti sa cancer? Ano ang mabuti sa lung cancer? Ano ang mabuti sa aling sakit? Kailangan iyon. Pero mas mahalaga ay paano ay structure ang buong plano ng diet therapy. Una, dapat isama ang root vegetables. Dapat kainin ng pantay-pantay ang iba't ibang plant-based ingredients. Hindi lahat ng nutrients ay nasa isang gulay. Ang nasa spinach ay maaring wala sa carrot at ang nasa carrot ay maaring wala sa bawang. Kaya kapag kumain ng plant-based, ang unang kondisyon ay kainin ng pantay-pantay at marami. Kung kainin ang spinach lamang sa isang taon o carrot lamang sa isang taon, tiyak na magkakaroon ng nutrient deficiency. Pangalawa, dapat whole food, dapat kainin ng buo. Dapat kainin ang brown rice na hindi pinakintab. Kung talagang gusto ng tinapay, kumain ng konti ng whole wheat bread. At root vegetables na may balat, dapat whole food. Pagkatapos ay ang paraan upang mapababa ang glycemic index. May nagsasabi na gusto kong patatas. Pero gaano kataas ang glycemic index ng patatas kainin ang carrot? Gaano kataas ang carrot? Pero walang ingredient na perpekto sa lahat, mayaman sa nutrients, mababa ang glycemic index, mahusay ang digestion. Ang pagpapababang glycemic index ay hindi lamang sa pagpiling ang pagkain. Ang brown rice ay mas mataas ang glycemic index kaysa sa iniisip, hindi. Mababa. Ang karot ay mataas ang glycemic index. Pero hindi maaring talakayin ang diet therapy ng walang karot. Kung gayon ang paraan upang mapababa ang glycemic index ay mahalaga hindi lamang sa pagpili ng ingredients kundi sa pagluluto at pagay nito. Kung kainin ng makasama ang mataas at mababa ang glycemic index, mas bumababa ang glycemic index, kaya mahalaga ang pagkakasunod ng pagkain. Kaya bago kainin muna ang salad, tulad ng Westerners, kainin ang salad bago ang main dish. Ang salad ay hindi process kaya nananatili ang dietary fiber. 80% ay fiber kaya mabagal ang digestion at 80% ay hindi masisipsip at nananatili sa tiyan. Pagkatapos ay kumain ng mabilis ng kaunting prutas. Dahil ang prutas ay may napakagandang nutrients pero mataas ang fructose kaya mataas ang glycemic index. Kaya pagkatapos ng gulay ay kainin ito at magkakahalo. Pagkatapos ay brown rice at pagkatapos ay protein at nuts. Kung ganito ang kainin, ano ang mangyayari? Ang unang kinain na gulay ay dahan-dahang bumababa at nananatili sa bituka at ang susunod na kinain ay mabilis na pumapasok at nakikita. Kaya and dietary fiber ay hindi masisipsip at nananatili sa tiyan. Ano ang katangian nito sinisipsip? Nito ang tubig at sinisipsip ang asukal sa likod. Kaya namamaga at lumalabas bilang dumi, kaya nalulutas ang constipation at dahil matagal na namamaga. May satiety kaya hindi masyadong marami ang kinakain kaya magandang resulta sa obesity. Isa pa, dapat nguyain ng matagal, parang nguyain ang tubig, nguyain ng mabuti ang lahat ng pagkain at kainin ng dahan-dahan. Kung ganito walang problema sa glycemic index at walang nutrient deficiency at walang kakulangan sa calories na nadudulot ng pahina ng lakas, ang pagtaba at pagkakaroon ng lakas ay hindi dahil sa protein. Ito ay dahil sa carbohydrates. Ang carbohydrates ang nagpapataas ng timbang. Dahil ang pinakmumulan ng enerhiya na calories na kinakain ay carbohydrates. Kaya noong araw ay may high protein diet. Kung kumain ng karne hindi tumataba dahil hindi ito magamit bilang enerhiya.
Upang mapataas ang calories at magkaroon ng lakas at enerhiya, dapat kumain ng marami ng carbohydrates. Alam na natin kung ano ang kakainin. Sa supermarket ay maraming green vegetables. Marami ring root vegetables. Maraming berries. Marami iba't iba kaya pumili ayon sa season. Mahalaga ang pantay-pantay na pagkain. Upang maging diet therapy, una dapat sapat ang dami. Ang animal-based foods ay pwedeng ganito lamang, pero ang plant-based foods ay dapat doble o triple. Pero karamihan sa mga nagdi-diet therapy ay paano inalis ang animal-based foods at kumain ng plant-based foods. Pero kinakain tulad ng omnivore. Sa loob ng 1 o 2 buwan bumababa ang timbang at sa blood test, ay nawawala ang fat, nawawala ang hyperlipidemia, lahat ay gumaganda. Ang katawan ay magaan at ang balat ay makinis. Pero kung gawin ito ng 6 na buwan o 1 taon, ano ang mangyayari? Mawawala ang sundalo na lumalaban sa sakit sa katawan. Kaya upang kumain ng marami ng gulay, hindi lamang salad kundi nilagang gulay at inihaw na gulay at steam at sa anyong soup tulad ng Hippocrates Detox Soup Pro ang pinakamausay na paraan upang masipsip ng marami ang gulay ay alisin. Ang 80% na hindi natutunaw na fiber at kainin, ayan ay ang pack juice. Kung gayon, kung kainin lamang ang damo, ano ang mangyayari? Halimbawa, kumain ng salad, juice, detox soup, inihaw, steam, brown rice, at iba pa. Kung kainin ayon sa prescription, gaano ang calories? Ang araw-araw na calories ay 2,500 hanggang 3,000 calories. Of calories, kaya maring tumaba kaya dapat mag-ehersisyo. At upang mapataas ang metabolismo ngang, selula kumain ng thyroid extract, sapatin ang kinakailangang nutrients at calories, mag-ehersisyo upang hindi tumaba at panatilihin ang balanse. Kaya sa tamang diet therapy, hindi bumababa ang calories o enerhiya o lakas o immunity. Ang mga taong na-diagnose na may napakapangit na cancer pero may magandang resulta ay may ilang katangian. Ang dahilan kung bakit ako pumasok sa landas na ito ay dahil sa aking ama na nakaroon ng esophageal cancer nga 25 taon na ang nakalipas. Sa ospital, ang sabi ay operasyon at radiation lamang. Dok, mabuti ang operasyon ng ama mo. Salamat. Pero ang posibilidad na mabuhay ang ama mo pagkatapos ng 3 taon ay hindi abot sa 20,3%. Ganun ang sinabi. Hindi tugma. Pero ang aking ama ay walang problema nun. Sa regular check-up, na-diagnose na may cancer. Pagkatapos ng operation at radiation, nawala ang 15 kilogram at hindi na makalakad. Kung ang 3-year survival rate ay hindi abot sa 30% ibig sabihin ay hindi abot ng 1 taon. Bakit pa, nakpa, operasyon, bukod pa, rito ang esophagus. Pagkatapos, nega, operasyon ay unti-unting sumisikip. Uyon ay stenosis. Kaya kahit tubig ay lumalabas muli, ito ay paggamatay sa gutom. Pero pumunta ako sa radiation doctor. Dapat ayusin ito. Seryoso ang sagot, walang paraan. Kung gayon huwak na ang radiation, napakagalit ko. Ano ang nangyari sa aking ama na buhay siya ng 13 taon at kalahati? Ang 3-year survival rate ay 20, 30%, pero ang aking ama ay hindi kailanman gumamit ng painkiller. Sa weekdays ay bumaba siya at naggate. Sa weekends ay nagpa-admit sa aming ospital at nagbagamot at noong Agosto 2013 ay pumanaw. Iniisip ko na may statistika, ilang taon na buhay ang pasyente, ilang buwan ano ang 5-year survival rate. Ang statistika na iyon ay para sa manakpa, operasyon, chemo at radiation lamang. Ang statistika na iyon at ang gumagawa ng complementary alternative efforts at nagdi-diet therapy ng mag-isa at nag-ehersisyo at nagmamaneo ng stress ay dapat makaroon ng hiwalay na statistika. Kahit na-diagnose na may napakapangit na cancer ang nakakamit ng talagang magandang resulta at halos normal na nabubuhay ay may katangian. Una pagkatapos na diagnosis, mabilis na malampasan ang galit sa manan loop at mabilis na hanapin ang sariling posisyon at isipin kung ano ang dapat gawin. Dapat makaroon ng taos-pusong pagnanais mula sa puso. Ako ay talagang dapat mabuhay. Hindi ako dapat tumigil dito. Dapat may ganitong taos-pusong pagnanais. Hindi kayo nakalutang sa disyerto o sa karagatan.
dapat malaman ng eksakto kung ano ang inyong posisyon, ano ang koordinada, ano ang kalagayan ko ngayon. Kung gayon, ano ang ma-opsyon na maaari kong piliin. Una, kung possible ang operasyon, dapat magpa-operasyon. Kung possible ang chemotherapy, dapat gawin. Kung possible ang radiation, dapat gawin. Tatlo lamang iyon. May 100 option pero sa pasyente na may cancer, tatlo lamang ang maximum kahit umulad ang medisina. Pero ang kalahati nga pasyente na may cancer ay hindi makakagawa ng tatlo. Dahil kung metastatic, walang operasyon o radiation. Chemotherapy lamang, gaano karami ang cancer na walang chemotherapy kaya? Una, dapat malaman ng mabuti ang sariling kalagayan. Hindi lahat ng estudyante ay dapat pumasok sa Universidad ng Pilipinas. Hindi ganun. Hindi lahat ng sakit ay dapat bumalik sa dati. Hindi ganun. Ang high blood pressure ay hindi na babalik sa dati at ang diabetes ay hindi na babalik sa dati. Paano ang cancer? Siyempre kung maagang na-detect at perpekto ang paggamot, maaring bumalik sa dati. Dapat pag-usapan ng pasyente at tagapag-alaga ang layunin ng paggamot at magtakda ng makatwirang layunin. Dahil kung iniisip na ako ay walang high blood pressure, nun babalik ako sa dati, mali iyon. Dahil sa pagtanda ang selula ay nagol at nagbabago at nagde-degenerate kaya ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, herniated disc, arthritis, kidney disease, heart disease, cancer ay hindi ang layunin na bumalik sa dati kundi sa tulong ng ospital at sariling pagsisikap, sa natitirang panahon ay mabuhay ng medyo hindi comfortable pero walang malaking problema. Kaya kasama ang mga kaibigan sa parehong edad ay kumakain ng gamot sa blood pressure at gamot sa diabetes at healthy na tumatanda. Iyon ang dapat maging layunin. Pero ang problema ay ang pasyente ay lalong nagiging ekstremo. Ano ang sinasabi mo dapat sundin ang doktor? Sinasabi na kumain ng pantay-pantay at huwag gawin ang iba pero patuloy na gawin. Tiyak na pagsisihan balang araw. Sa kabaliktaran, ayaw ko chemotherapy, operation at radiation, gusto ko lamang ng dietherapy at vitamin C at iba pa. Ito ay walang katuturan at ang hinihiling ko sa mga pasyente ay huwag tanungin ang pasyente. Ngayon ay sobrang dami ng impormasyon at sobrang dami ng patient groups. Ano ang problema rito? Ang pasyente ay nakakakita ng impormasyon sa internet at ina-edit at ginagawang majority vote. Pero ang katotohanan ay hindi majority vote. Ang kasama ko sa operation, ang tiya sa amin ng kaibigan, sa probinsya ay ganun daw. Ang kaso ay ilang bilang lamang. Kaya sa simula, dapat sundin ang profesional. Bakit kapag naglalakad sa unang pagkakataon ay ganito pero sa huli ay ganon? Sa huli ay hindi na maring balikan. Kaya sa simula ay kailangan ng gabay. Bakit sa golf kahit ang pinakamahusay na manlalaro ay may coach? Sa aming mapasyente, may ilang talagang naaral ng mag-isa at alam ng marami. Pero sa tingin ko kung mag-isa mabibigo. Walang magic bullet na ito ang kakainin at gagaling, ito ang gagawin at gagaling. Walang royal road. Hanggang ngayon ay walang perpektong paraan. Ang cancer ay sa simula ay dapat gawin ng sabay-sabay ang lahat ng posibleng paraan at napatunayan na parang kapit bombing kahit kulang pa. Pangalawa, dapat gumalaw ng makasama ang utak. Dapat may kalmadong utak. Ano iyon sa ospital ay tinutulungan ako ng ganito. Pero may ganitong tulong sa akin. Kaya kulang ako sa bahaging ito. Dapat gawin ko ito. Dapat makaroon ng ganitong pag-isip at dapat mag-aral ng mabuti tungkol sa lahat. Halimbawa, diet therapy. Basta kumain ng pantay-pantay ay sapat na. Hindi ganun, dapat mag-aral ng seryoso. Kaya dapat kainin ng ganito at ganito. Tama ang sinabi. Ako ay hindi pa nakasakit at napunta sa pinakamahusay na ospital sa Pilipinas at pinakamahusay na doktor na nagpa-operasyon kaya gagaling ako. Huwag magtakda ng ganoong mali na koordinada. At babalik ako sa dati. Ako ay walang pagsisikap at ang doktor ang magpa-operasyon at ang operasyon ay hindi ginagawa ang sarili at kapag panahon na ipupunta at ang nurse ang mag-inject ng chemotherapy at sa bahay ay gawin ang dati maglaro at kumain ng kahit ano, mali iyon at ang chemotherapy ay dapat gawin ng ganito at ang operasyon ay dapat gawin at ang vitamin injection ay dapat gawin at detoxification ay dapat gawin dapat
mag-aral ng kaunti, dapat maunawaan ng utak, pagkatapos ay sumunod ang katawan. Pagkatapos ay subukan. Kung gayon mararamdaman ang pagbabago at pag-unlad ng katawan. Halimbawa sa diet therapy, subukan ang 3 araw na pag-ayuno. May pagbabago ba ang katawan o wala mayroon? Subukan ang 3 araw na overeating. May pagbabago ang katawan? Hindi ba subukan ang 3 araw na masamang pagkain? Agad na mararamdaman. Subukan ang 3 araw na talagang healthy food. Agad na darating. Kung ganito ang naitakda, siyempre dapat may gabay na tumutulong. Ang pinakamahalaga ay ang asawa at pamilya ay dapat sumuporta, dapat suportahan at dapat mayos na makuha ang direksyon. Kung gayon at magsikap ng walang pagod, tiyak na may magandang resulta. At ano ang katangian ng mga taong ito kapag na desisyon hindi nababago? Kaya ano ang pinakakatakutan ng pasyente kapag nagchemo tuwing 2 buwan ay CT scan at tingnan ang resulta? Ang pagpunta para tingnan ang resulta ang pinakakatakutan. Pero ano ang katangian ng mga taong ito hindi tinitingnan ang resulta? Sinasabi na ang tagapag-alaga lamang ang tumingin. Ano ang gagawin kung masama ang resulta? Ako ay gagawa lamang ng aking tungkulin ng mabuti. Kung chemotherapy, kung operasyon, gagawin ng mabuti at diet therapy, at ehersisyo, at vitamin, at detoxification. Gagawin ng mabuti ang schedule. Basta linisin ang utak na parang elementary student at mabuhay ng simple. Ang ganitong tao ang nagtagumpay.